6 na buwan matapos makulong, pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla. Kinatigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan niyang makapagpiyansa sa kasong paglustay ng kaban ng bayan sa pamamagitan ng pagpeke ng mga dokumento. Nakapagpiyansa ng 1 milyong piso ang dating mambabatas. Kaugnay ang kaso sa munay pakikipagsabwatan ng dating mambabatas sa ilang public works officials ng Bulacan 1st District Engineering Office para sa 92 million peso flood control project sa Pandi, Bulacan na hindi raw makita kahit nabayaran naman. Ayon sa korte, bigong mapatunayan ng prosekusyon na matimbang ang pagkakasala ni Revilla. Giit nila kulang daw ang ebidensya sa mga bail hearing para sabihing nakipagsabwatan siya sa iba pang nasasakdal. Pero paglilinaw ng Sandigan Bayan, hindi nangangahulugang inosente si Revilla. Pwede pa raw patunayan ng prosekusyon ang sinasabing partisipasyon ng dating mambabatas sa anomalya sa pagpresenta ng ebidensya sa paglilitis. Binasura naman ng korte ang hiling na makapagpiyansa ang 6 na kapwa-akusado kabilang sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa korte, malakas ang ebidensya laban sa kanila. Samantala, inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya na gugulong na ang preliminary investigation laban kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola para sa 20 counts ng malversation na non-bailable. Kaugnayan ng halos 900 milyong pisong kontrata ng mga kumpanyang pagmamay-ari at kontrolado umano ni Guardiola na nakasungkit daw ng infrastructure projects ng gobyerno kabilang na ang flood control. Sa kabilang banda, bagong reklamo naman ang ihain ng Ombudsman laban kay Senador Loren Legarda at sa anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Rimulya, isa sa ilalim sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban sa mag-ina kaugnay ng solar energy companies ng nakababatang mambabatas. Ani Rimulya, nadiskubre ng kanilang mga investigador na nagsabwatan ang mag-ina katuwang si dating Energy Secretary Alfonso Cusi para ma-secure exclusive government rights sa solar energy resources ng bansa. Ayon sa opisina, marami umunong kontrata ang binigay sa Leviste Solar Energy Network pero hindi raw na-develop ang mga proyekto. Kumuha sila ng exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw para sa lahat ng tao, sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw. Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 ng singlihan doon yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa ng anak niya. Napag-alaman din daw sa investigasyon ng Ombudsman na inilipat ang ilang service contracts sa affiliated corporations pero hindi naman umano nag-ooperate ang mga ito. Malinaw umano na wala silang balak na tapusin ang mga kontratang nakuha. Kung susumahin ayon sa Ombudsman, 10 bilyong piso ang obligasyon ng Leviste Network sa gobyerno dahil sa mga kontratang hindi umano natupad. Mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa papakuryente ng ating republika. Sa isang bahayag na ibinahagi ni Leviste, sinabi ni Legarda na walang basihan ang mga alegasyon. Kumpiyansa raw siyang malilinis ang kanyang pangalan kapag nailatag na ang katotohanan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.